pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Juan. Kaya't si Pilato ay lumabas sa palasyo at tinanong sila, "Ano ang paratang ninyo laban sa taong ito?" At sinabi sa kanila ni Pilato, "Dalhin ninyo siya at atulan ayon sa inyong batas." Si Poncio Pilato o Pontius Pilatus sa wikang Latin ay gobernador sa dakong kinaroroonan ni Jesus noon. Siya ang kinakailangang mamahala noon, lalo na't may mga nag-aaklas laban sa pinakamataas na pinuno ng Imperyo Romano, ang Cesar. Sa iba't ibang mga probinsya ng imperyo ay dapat manatili ang katiwasayan at kaya pinahihintulutan ang kani-kaniyang mga relihiyon sa mga nasasakupan ng Roma. Ito ay isang paraan upang manatili sila sa kuko ng Roma. At biglang dumating, lumantad sa kanyang mga mata ni Pilato, ang isang Hudyo na nagngangalang Jesus na tubo sa Nazaret, na dinala ng isang grupo ng mga Pariseo, mga saserdote at ilan pang mga kasapi ng Sanhedrin, ang kumbagay punong kapulungan. Nais nilang siya, si Poncio Pilato, ang magsakdal sa Jesus nito upang hatulang mamatay. Dahil daw bawal sa kanila ang maghatol ng kamatayan. Tingnan mo naman kung gaano ang kabalintunaan ng mga bagay-bagay. Maraming nagtatanong kung bakit naman isinama-sama pa ang pangalan ni Poncio Pilato. Ay siya pa nga ang hindi naglakas ng loob na ipagtanggol si Jesus. Ang pagkakasali ng pangalan ni Poncio Pilato ay isang patunay na ang pagpapakasakit ni Jesus at pati si Jesus mismo ay nangyari sa kasaysayan. Si Jesus ay hindi isang katang-isip ng ilang mga taong nais na magpakabait o isang tauhang hinalaw o kinopya mula sa mito, mula sa alamat, mula sa kwentong bayan. Si Jesus ay talagang lumakad sa ating daigdig sa isang konkretong lugar sa Nazaret, Jerusalem at iba pa at panahon noong kapanahunan ni Poncio Pilato. Isang bagay ay inaamin ng agham ng kasaysayan na mayroong isang rabino na taga Nazaret noong unang dantaon ng ating kapanahunan na nagngangalang Jesus, na naging tanyag sa kanyang mga pananalita at mga himala. Ngunit ipinako siya sa krus sa kapanahunan ni Poncio Pilato. Ibang bagay naman kung idaragdag natin kay Jesus ang katawagang Kristo. Sa paggamit ng Hesukristo ay may pahiwatig o kalakip na itong pagsampalataya na si Jesus ay hindi lamang tao, bagaman tunay na tao, tunay na lalaki, kundi tunay na Diyos, tunay na tao. Ano ba ang katotohanan? Tanong ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan." Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng